Magandang umaga, class. Okay, bago natin simulan ang ating aralin ngayon, nais ko muna anyayahan ang lahat para sa ating panalangin. Okay, maaari ko bang tawagin si Mr. Pedrosa para basahin ang panalangin na nasa PPT? Magaling. Okay, amen. Okay, bago ang lahat, mga paalala muna bago magsimula ang ating klase. Una, siguraduhin may maayos na internet connection at komportable kayo na lugar habang nagkaklase para makapag-focus sa klase. Pangalawa, marapating i-off ang microphone habang nagsasalita ang guro. Buksan lamang ito kung kinakailangan. Pangatlo, gamitin ang comment box sa pagsagot at pakikiisa sa mga aktibidad. Mukhang may nakalimutan ako, class. So magtatala muna tayo ng liban sa klase. Maaari ko bang tawagin ang representative ng klase natin? Miss Padilla, meron ba tayong liban sa klase? Okay. So mukhang andito naman lahat. Very good. Naalala ko nung last week may liban tayo sa klase si Miss Maris. Kumusta na siya? Okay, mabuti naman kung ganon. So, bago natin simulan ang ating aralin, gusto ko munang kumustahin kayong lahat gamit ang mga emoji dyan sa inyong screen. Ayan, may nakikita akong heart, may nakikita akong turutot. Ayan, nagsad emoji. Bakit nagsad? May tumatawa, may na-excite. Okay. Okay, para sa ating aralin ngayon, inaanyayahan ko kayong makilahok sa ating maikling palaro. So, alam ko namang alam na alam nyo na to. Yung guess the pictures. Okay, so tatawag ako ng tatlong magsasagot sa ating palaro. Okay, si Mr. De La Luna para sa unang picture. Very good. Ito ay it's a prank. Mamaya nyo malalaman yung sagot. Okay, pangalawa, si Miss Luna. Okay. Very good. Okay, pangatlo. Jerome. Okay. Very good. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot, no? Magaling. Parang alam na alam nyo na kung ano yung paksang pag-uusapan natin ngayon. So sa unang picture, no, nandyan yung Japan. Kumbaga, makikita natin na pinapakita ng larawan yung kultura na meron ang mga Japanese. Pangalawa is yung Pilipinas, which is yung nire-representa nito yung kultura na kasuotan na meron ang mga Pilipino, which is yung barong, no? And pangatlo is yung Vietnam, o mas kilala bilang Vietnamese, which is yung pinapakita rin nito ang kasuotang kultura na meron sila. So, batay sa mga palarong ito, ano kaya ang paksang tatalakayin natin ngayon? Anyone? Okay. Miss. Okay, may nag-comment dito sa. Tama si Miss Ikalnir. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay about sa pangkat etnolinguistiko sa Asya. So, bakit ito ang ating tatalakayan ngayon? Para sa ating layunin muna, nais ko munang itala ito sa inyo para alam nyo kung ano yung magiging matututunan nyo sa ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ng mabuti ang mga natatanging pangkat etnolinguistiko sa Asya. Pangalawa is malinaw na naihahambing ang kanilang pagkakaparehas at pagkakaiba.
pangatlo, mahusay na ipagmamalaki ang kanilang pangkat etnolinguistiko kaugnay sa paghubog sa mga natatanging kulturang Asyano. So, ayun nga. So, ano nga ba ang etnolinguistiko? Okay. So, maari bang isa sa inyo magbasa kung ano ang sinasabing pangkat etnolinguistiko? Okay. Miss Sipugan. Magaling. So, pag sinabi nating etnolinguistiko, ito ay tumutukoy sa mga pangkat ng tao na naninirahan sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura at etnisidad. Kumbaga dito sa Pilipinas, may mga pangkat etnolinguistiko tayo dito na nahahati sa iba-ibang rehiyon. So, meron bang alam o makakapagbigay ng halimbawa? Magaling! Delcosar, tama. Batanggenyo, Ilocano, may mga nagsasagot dito sa comment section. Tama, Waray, Tagalog. Ayan, marami pang iba, no? So, kalimitan ng isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat. Ito kagaya ng Pilipinas nga, which is nabanggit nating mga halimbawa. Okay, so nahati sa 5 pangkat ang etnolinguismo na meron sa Asia. Dahil na rin nga ang Asia ay isang pinakamalaking kontinente na sa buong mundo. Isn't it right, class? Magbigay ng thumbs up na reaction kung tama. Kung ang Asia ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Magaling. Okay, so una dyan ay ang Timog Asia, no? Kung saan binubuo ito ng mga Austro-Asiatic or Munda. Nariyan ang Dravidian at Indo-Aryan. Pangalawa is yung Hilagang Asya, kung saan binubuo ito ng mga Ural-Altic, Paleo-Siberian, and Eskimo. Kumbaga, sa Hilagang Asya, alam naman natin na sa lugar na ito ay malamig ang kanilang very good klima, no? And pangatlo, Kanlurang Asya. So, ang Kanlurang Asya ay binubuo ng mga pangkat etnolinguisto kagaya ng Turk, Afghan, Kurd, Persian, Hittite, Assyrian, Jew, Armenian, Arab, and Canaanite. So, kumbaga, ang mga partikular na mga grupo o natatanging mga na kilala sa kanila ay yung mga Arab, no? Na naninirahan sa Middle East. Kilala ang Middle East bilang sa kanilang makukulay ng mga at naglalakihang gusali, which is progresibo ang kanilang ekonomiya, no? Kung matatalakay sa ekonomiya, sa economics. Am I right, class? Pa-thumbs up nga dyan. Very good. Okay. Pang-apat, nandyan yung Timog Silangang Asya, of course. Sino ba namang hindi makakilala kung ang Timog Silangang Asya, which is ang ating bansa ay nabibilang, no? Or in English, Southeast Asian, no? Andyan yung mga Austro-Asiatic. Baga, nabibilang dyan yung mga ating karatig bansa na yung Indonesia, andyan yung Borneo, andyan yung Vietnam, andyan yung Thailand, and Malaysia, Singapore, no? Brunei. Okay, so panglima is yung Silangang Asya, which is binubuo ng mga Sino-Tibetan and Indo-Aryan, at pati na rin yung mga Hapones. Of course, yung mga bansa na nasa unahan natin, kagaya na lang ng Taiwan and Korea, North and South Korea, and China, ay nabilang sila Silangang Asya. Okay, so alam naman natin, class, na may mga part din sa kanila na may malamig. No, kagaya dito sa Pilipinas, may part din na malamig at merong mainit. So ang mga kilala na mga natatanging pangkat etnolinguistiko sa Silangang Asya yung mga Hapones, no? Andyan na rin yung mga Mongolian, no? Which is yung mga katutubong Mongolian. At yung mga Tibetan, no?
Okay, so sa pagkakilala ng mga pangkat batay sa panirahan, may tinatawag tayong uplander kung saan ang mga nanirahan sa mga pangkat dito ay naninirahan sila sa matataas na lugar o kabundukan. Gaya na lamang ng Mangyan at Dumagat sa Pilipinas, Karen at Hmong sa Thailand. And makikita natin na sa mga matataas na lugar ito, ang kanilang pangunahing mga pangunahin nilang mga kultura o kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw ng buhay ay ang pangangaso. And kaunti lang ang mga nakatira dito, no? Sapagkat sila ay nakatira sa mga matatarik na lugar, no? At kilala dito nga yung mga Mangyan at yung mga Aita natin, na mga katutubong Aita natin dito sa Pilipinas, no? Mga magagaling sila sa pangangaso. And next is meron ding tinatawag na lowlander. Ito yung mga pangkat etnolinguistiko, yung mga tao na naninirahan sa kapatagan at baybaying dagat gaya ng ethnic ng Lao at ng PDR at ng Ken o Viet sa Vietnam. Dito sa atin, meron bang mga katutubo na naninirahan sa uh, baybaying dagat? Of course, nandyan yung mga katutubo nating sa Tawi-Tawi. Ano yung mga kilalang katutubo doon? Ayan, kung maaalala niyo yung sikat na sumikat na babae, no, na sa PBB, which is yung mga very good. Ayan, oo. Okay, so may natutunan ba tayo, class? Pa-thumbs up nga dyan kung may natutunan tayo. Ayan. So hindi ko nabanggit yung pangkat etnolinguistiko, yung mga badyaw. Ayan, oo. It's a prank, class. Alam ko naman 'yon. Ayan. So okay, para sa inyong pangkat gawain, madali lang 'to, class. Hahatiin ang klase sa 5 at pipili kayo ng paksang inyong tatalakayin batay sa naiisip na paraan ng pag-uulat. So para sa rubrics, sa loob ng 5 minuto, maaaring gumawa kayo ng vlog na nagpapakita sa wika, kultura, pananamit at uri ng pamuhay ayon sa napili niyong etnolinguistiko sa Asya. So paalala, ipasa niyo ito sa Google Drive kasama na ang rubrics na aking isisend sa inyong Google Classroom. Okay? So, para sa inyong takdang aralin, mag-interview ng mga nakikilalang OFW sa mga kapitbahay o kakilala at mag-alam ng mga pangunahing salita o awitin at ibahagi ito sa klase. Suriin kung may kaparehas ito sa ating wika. Ayon lamang. Ayon lamang, class. Alam ko marami pa kayong gagawin, no? So pwede na kayong umalis sa ating Google Meet at ako ang maiiwan. Okay, class.